Praise the Lord. Let us open our Bible on Psalms 90, verse 12. Praise the Lord. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Yes. Ang sinasabi dito, hindi ibig sabihin, hindi tayo marunong ng mathematics. Hindi ibig sabihin, hindi tayo marunong magbilang ng numero. Hindi ibig sabihin, hindi natin kayang bilangin ang 1, 2, 3 hanggang libo-libo. Merong ibig sabihin ito, teach us to number our days. Ibig sabihin yan, gusto lang ng ating manunulat na magkakaroon tayo ng tinatawag na absolute complete awareness na ang ating buhay sa sanglibutang ito, it is being numbered. Bilang. So, kailangan marunong tayong bumilang sa ating mga araw. Bakit? What purpose of counting them? Anong purpose na bibilangin natin ang ating mga araw? Ang purpose niyan, meaning to say, we are just limited. Pag limited lang yung araw natin sa buhay natin sa sanglibutang ito, ayusin natin ang paggamit sa mga araw na nalalabi. Huwag nating aksayain. Di ba? Pag meron kang pera at binilang mo, binabudget mo, pinagkakasya mo, kung maaari, huwag mong iwaldas. Di ba may kasabihan sa may mga tao minsan, pag nakatanggap ng alote, galing doon sa abroad, kunyari asawa, grabing pagod yung husband doon sa abroad. Pagtanggap ng asawa, hindi pa nakarating yung kinsenas, wala ng pera. Ano ibig sabihin noon? One day millionaire, 1 month mantiner. So ibig sabihin yan, hindi niya binibilang yung pera niya. Akala niya yung pera niya limited o unlimited. Ganon din sa buhay natin. Paano natin i-budget ang ating araw? Paano natin i-allocate yung mga araw na bilang, counted, limited? Ayusin natin paggamit. Kaya yung karugtong ng verse na ito, that we may apply our hearts unto wisdom. Wisdom not from the book of any educational books sa sanglibutang ito. Wisdom not according to the science, not according to the technology. Wisdom that is wisdom from God. Wisdom from heaven. Wisdom from our Creator. Yun yung pinaka-importante na ma-apply natin ang wisdom na yan sa bilang na araw natin dito sa mundo. Ilang patay na ang aming sinerbisyuhan sa libing, sa funeral service. Bago lang tayo naglibing kay Sister Angheling, yung na-cremate. Bago lang tayo naglibing kay Tia Sima, parents ni Brad Felix Akuhido, ni Nagaga at saka ni Letlet at sa mga kapatid niya. Bago lang kami, kagabi lang, nagkaroon kami ng funeral service dyan sa Kalinan, banda. Yung St. Peter. Sino yan? Si Luding, yung aking kaibigan na niluhuran ng kasal o ninong at ninang yung parents ko, kaya magkakilala kami, magkalapit kami. At the age of 55 lang.
Pumanaw na siya. Samantalang si Sister Angheling nasa 67, more or less. Si Tia Sima, nasa 89, medyo mahaba-haba yung buhay niya. Tingnan mo, gaano man kaigsi, gaano man katamtaman, o gaano man katanda, bilang pa rin ang araw ng buhay natin. So, kinakailangan ma-apply natin ang wisdom galing sa ating Creator. Ano pa? Ano pa dapat nating maintindihan sa ating buhay? Na huwag natin itong sayangin. Kasi pag hindi tayo marunong mag-budget ng ating araw, baka mas short tayo. Baka hindi natin ma-hit yung assurance ng ating kaligtasan. Ano pa yung tinatanong dito? Basa. Psalms 39 verse 4. Praise the Lord. Lord, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. You see, pwede pala nating maisangguni sa Panginoong Diyos ano ang ating end. Make me to know mine end and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. Ano yung frail? Marupok. Ano yung frail? Fragile. Ano yung frail? Not lasting. Madaling masira. Ganon tayo. So, kailangan itong lahat malaman natin. Unang-una, what is our end? Ang Bible, ang Word of God, nandito, magsasabi ang end natin. Kunyari, makasalanan ka, disobedient ka, unbeliever ka, hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka sumasampalataya sa Kanya, hindi ka nakikinig sa Kanya. Pag namatay ka, ano maging end mo? Yun na. Damnation. Ano yung damnation? Condemnation to eternal punishment in hell. Yan ang end natin pag hindi tayo sumunod sa ating Creator. O di alam na natin. Ano pa? Kung tayo naman din ay susunod, maging obedient sa ating Creator, you believe Him, you listen to Him, you receive His Word, you obey lahat ng commandments ng Diyos, sinusunod mo ng buong puso. Anong end mo? Pag namatay ka, you will be resurrected unto life everlasting. Alam mo na yung end mo. Kaya walang ibang magbibigay sa atin ng accurate answer, the end of our existence. Ito lang, pili tayo. Kaya nga sabi nga ng Diyos, gusto mo ng blessing? Sumunod ka sa akin. Gusto mo ng curse? Huwag kayong sumunod sa akin. Gusto nyo ng buhay? Sumunod kayo sa akin. Gusto nyo ng kamatayan? Huwag kayong sumunod sa akin. Yan yung result. Yan yung end. Gusto mo. Alam na natin. Ano pa? The measure of my days. Anong measure of my days? Yung sukat ng ating buhay. Lifespan, kung tawagin. Basa, ano ang lifespan ng tao? Usually, ito ang nangyayari. Natutupad ito. Psalms 90, verse 10. Praise the Lord. The days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Yan yung measure ng ating days. 70 or 80 kung maingat ka. Kung hindi man 80, 90. Pero ano na yon? Masyadong mahirap ng ratingin.
Kung 100, ay nako, piling-pili lang. Siguro sa 1,000, mabuti kung may isa. Wala siguro. O di alam na natin yung measure of our days. Si Luding, ilang taon lang siya namatay na? 55. Hindi siya nakarating ng 70. Si Sister Angheling, 67. Hindi siya nakarating ng 70. So, ibig sabihin yan, hindi pa natin sigurado kung marating pa natin itong 70 or 80. So, magpaturo tayo sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin yan, kailangan natin ng awareness, kailangan natin ng consciousness, kailangan natin ng tinatawag na yung alam natin na limited lang yung araw natin. Therefore, ginagamit natin ang bawat araw. Pinagkakasya natin, ginagawa natin ang karapat-dapat na gawin natin araw-araw sa buhay natin. Ano kasi ang dapat nating i-consider? Tingnan mo yung mga marunong mag-budget. Pag nakatanggap ng alote o nakatanggap ng sweldo, ano ang iniisip kaagad nila? Kung ano yung magiging future. Kung may mga anak ka, i-budget mo yan. Unahin mo yung pagpakain, pagpaaral. Hindi kay bili ka ng kotse, bili ka ng mga mamahaling gadget, walang pang tuition mga bata. Tumanda yung mga bata mo, walang pinag-aralan. Mali. Budget mo yung pag-aaral sa mga bata para mabuhay sila. Pagtapos mag-aral, then establish mo na kung ano yung gusto mo. So ganun sa buhay natin, yung latter end ang importante. Sa spiritual naman natin, sa araw na ginagawa mo dito sa sanglibutang ito, pagkamatay mo, yan ba ay maghahatid sa iyo sa latter end na maganda? Praise the Lord! Yan ba ay maghahatid sa iyo sa kaharian ng Diyos, sa buhay na walang hanggan? O maghahatid yan doon sa malagim, madilim na kaparusahan? Isipin natin lagi ang latter end. Para yung anumang araw na bilang na araw natin, huwag nating iwaldas yan. Huwag nating sayangin yan. Isipin lagi natin what is the latter end. Basahin natin yan. Deuteronomy 32:29. Praise the Lord. Oh, that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end. Yes. Kailangan magpakatalino sila at maintindihan nila ang mga ito na dapat makonsider nila ang kanilang kahuli-hulihang bagay sa buhay nila. Latter end. Praise the Lord. Alam naman pala natin na ang ating buhay sa sanglibutang ito limited. So tumingin tayo ng ating magiging kapalaran, kalagayan. Matapos ang buhay natin sa sanglibutang ito, meron pang isang buhay na pinaka-importante dahil ito na yung permanent, eternal status natin. Yun yung latter end kung tawagin. Matapos ang ating days sa sanglibutang ito, ang maging huli ng buhay mo, isipin mo, yan ba'y maghahatid sa iyo sa buhay na walang hanggan o ihahatid ka niyan sa kaparusahan na walang hanggan? That is the latter end. So, gamitin natin ang ating mga araw. Isipin natin, huwag kang waldas. Hindi kayo pagtanggap mo ng alote, pagtanggap mo ng sweldo, ala, sige, libre dito sa mga barkada, bisyo dito, disco dito, lasing dito, pasyal dito, punta ng mga resort, punta ng mga isang araw lang,
ubos ang pera o 2 araw, 3 araw, ubos ang pera. Pagkatapos, wala na. Ulam na lang ng ginamos. Ulam na lang ng tuyo. Ulam na lang ng tuyo. Kalamansi. Mantika. Asin. Kawawa. So, ang gusto ng ating Panginoong Diyos, pagkasyahin natin ang mga araw natin para sa ating latter end. Kasi pag na-short ka sa budget mo, alalahanin mo. Pag hindi mo yan naabot, ang dapat mong marating na gawa na magdugtong sa iyo sa buhay na walang hanggan, na-short ka. Ibig sabihin na short ka, hindi mo nagawa. Hindi mo nabigyan ng kahalagahan. Hindi mo nagawa ang dapat mong gawin para magdugtong sa iyo sa buhay na walang hanggan. Na-short ka ngayon. Ngayon, pagkamatay mo, tsaka ka pa nag-isip, nako, hindi ko nagawa yung kalooban ng Diyos. Nako, hindi ko na-apply yung wisdom of God. Puro kasi ako bisyo, puro kasi ako kalayawan. Wala na, short na. Ayun pang magagawa mo. Basahin natin yan. Ecclesiastes 9, verse 10. Praise the Lord. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Yan, habang nilakas ka, gawin mo. Kasi pag namatay ka na, wala nang work, wala nang gamit, wala nang kaalaman, wala nang wisdom dyan sa libingan. Wala na talaga. Ay kung na-short ka ngayon, dahil winaldas mo yung araw na bilang lang, hindi mo nagamit sa wisdom of God, nagamit mo sa kalayawan, kasalanan, lahat-lahat, kumbaga pa, nawili ka sa kasarapan ng kasalanan ng sanglibutang ito, salaman, nakalimutan mo, limited lang pala, nag-cut off ngayon, pag-cut off ngayon, patay ka. Pagkamatay mo, hindi mo nagawa yung kalooban ng Diyos o yung wisdom na dapat mong i-apply sa araw mo. Wala na, hindi ka na makakagawa. Wala na talaga, short. O anong magiging latter end mo? Pag namatay ka sa hindi handa, namatay ka sa kasalanan, i-resurrect ka rin, pero damnation. Yan ang latter end. Kaya sa buhay natin, bilang man pala yung araw natin, i-budget natin yung araw natin, see to it. Gawin natin ang pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord! Yan yung tinuro ni Lord Jesus sa atin. Basa. John 9:4. Praise the Lord. I must work the works of him that sent me, while it is day. The night cometh when no man can work. Yes. Kaya kagabi, nag-usap ako sa asawa ni Luding. Sabi ko, Mila, sa akin nakatira. Tapos mga anak nakikinig. Pero tapos na ako nagbigay ng Word of God. Nakita ko na yung interest nila sa Word of God, kung gaano ka-importante. Sabi ko, payag ba kayo magbisita ako sa inyo? Para mag-serve ako sa inyo, sa inyong spiritual life. Sumagi sa isip ko, ba't hindi ko ginawa ito, buhay pa yung tao? Sabi ko, hindi ko kasi alam saan kayo. Ito na yung panahon na nagkita tayo sa ganitong sitwasyon. Tagal na kami hindi nagkita eh. Sabi ko, at least, hindi pa huli ang lahat. Praise the Lord! Kasi yan si Luding. Hindi talaga yan huminto sa paglasing. Grabe inom. Sabi nga ng asawa, sinabihan ko na yan, hintuan niya na yung lasing. Ewan ko, parang hindi naman niya hindi naman niya mahinto. Hanggang yung diabetes niya, naglala. Pinutulan ng paa, 1 buwan. Hindi na nakaihi. Tigok. So, umakyat na raw yung
nana doon sa dugo, tapos utak, last na ang puso, patay. Pumunta sa kidney, malfunction ang kidney, hindi na nakaihi. Ganon. Sabi ko, tayo na mga buhay, magsikap tayo. May panahon pa tayo. Kaya, numbered yung ating araw. Yung tinuro ni Jesus, I must work the work of Him that sent me. While it is day, the night cometh when no man can work. Kaya, ang gawin natin, yung pinapagawa ng Diyos sa atin, yun ang isipin natin, yun ang gawin natin. Kasi pag nagawa natin yan, dudugtungan ng Diyos yung ating buhay na naputol dito sa sanglibutang ito, ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, hindi lahat namamatay, rest in peace. Bakit? Naputol yung buhay dito sa kalayawan, sa kasalanan. Tugtungan naman ng kaparusahan. Walang peace. Ang totoong peace, yung matarong, yung matuwid na namatay. Gain yun. Hope yun. Advantage yun. Yan ang totoong peace doon sa kaharian ng Diyos. Kaya gamitin natin yung mga araw natin na bilang lang sa wisdom ng Diyos. Praise the Lord! Paano yan? Marami akong nawaldas na oras. Marami akong nasayang na panahon. Pero buhay ka pa. O buhay ka pa. I-redeem mo yan. Redeem it. Buy back. Bilhin mo balik. Gamitin mo para sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Basa. Ephesians 5:16, 17. Praise the Lord. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Yan. Pag sinabing redeeming, buy back. Yung time na nawaldas mo, buhay ka pa naman, gamitin mo na yan para sa kalooban ng Diyos. Gamitin mo na yan para sa paggawa ng kanyang kagustuhan. Kasi ang iisipin natin ang latter end, ano ang magiging huli ng ating yugto ng ating buhay. Praise the Lord! Kaya, ang wisdom na i-apply natin, gaano ito kahalaga sa buhay natin. Yung wisdom of God. Basahin natin Proverbs 3:13 hanggang 18. Praise the Lord. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. Imagine that. Tree of life, ito yung magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. At ito rin yung hindi pinakain kay Adam at saka kay Eva after sila nagkasala. Walang pagsisisi, walang pagpapakumbaba, walang pag-angkin sa kasalanan. Itinaboy sila ng ating Panginoong Diyos. Naging ingrato ang mga tao na yan. Nilalang ng Diyos, nilagay sa paraiso, binigyan ng buhay na walang hanggan, hindi niluwalhati ang nagbigay sa kanila. Doon sila nakinig sa kaaway ng Diyos. Si Lucifer, the old serpent, the dragon, which is the devil. O kayo, tayo, gawin natin yan. Kilala lang natin yung gumawa sa atin. Alam na natin merong Diyos. Alam na natin na merong buhay na walang hanggan. Alam na natin na tinubos tayo ni Kristo para hindi tayo mapahamak. Sinong pakinggan natin? Sinong susundin natin? Si Satanas pa rin. Gawin pa rin natin yung mga tukso na yan. Gawin pa rin natin yung mga karumihan na yan. Mga karumaldumal sa harapan ng ating Panginoong Diyos. O paano ka makakaangkin ng tree of life, which is the life everlasting? You need wisdom. Praise the Lord.
Kailangan mo ng wisdom galing sa ating Panginoong Diyos. Mas higit pa yan sila sa gold, higit pa yan sila sa silver. Basa, Proverbs 16:16. Praise the Lord. How much better is it to get wisdom than gold, and to get understanding rather to be chosen than silver. Oh, bakit? Sige, maghiga ka sa gold na mga bars. Do you think hindi ka matatanda? Do you think hindi ka gugutumin? Do you think hindi ka maagnas pagdating ng panahon? Ay samantalang itong wisdom ng ating Panginoong Diyos, pag namatay ka, papalitan ka ng hindi na mamamatay. Itur ka pa ng Diyos sa kanyang kaharian. Hindi lang kay itur, bibigyan ka niya doon ng sarili mong property. You have your own property there. You have the right to dwell in that place. You have the right to live everlasting there. That is wisdom. More than gold, more than silver. Praise the Lord. So ano yung pinaka-aplikasyon sa atin sa wisdom na yan? Last verse, Job 28:28. Praise the Lord. And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Ayan. Habang buhay ka sa sanglibotang ito at bilang lang araw natin dito, i-apply mo na ang wisdom, katakutan mo ang Panginoon. Kasi pag meron kang takot sa Panginoon, hindi at hindi ka gagawa ng kasalanan sa harapan niya. Praise the Lord. O, pag nagamit mo yung araw mo na counted sa wisdom, may takot ka sa Panginoon, malinis ka. The fear of the Lord is clean, enduring forever. O di, pagtapos ng buhay mo sa sanglibutang ito na napakaikli lang, bilang lang, yung latter end mo, dudugtungan yan ng super, exceeding, great reward. Life eternal, life everlasting, true riches. Lahat-lahat na sabihin mo na, yung gusto maangkin ng tao sa sanglibutang ito na hindi naman kayang ibigay ng mundo, nandyan na sa iyo lahat. Kaya, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Gamitin natin ang mga araw natin na naiiwan pa sa sanglibutang ito para ang latter end natin maging maganda. Isipin natin lagi yan, ang latter end. So, i-budget na natin ang araw natin na hindi tayo ma-short. Na, ibig sabihin na short, na matay ka, hindi mo nagawa yung kalooban ng Diyos. Hindi mo na magawa. Kasi wala nang gawa sa grave eh. Wala nang device, wala nang work, wala na lahat. Short. Pag short, hindi mo narating kasi winaldas mo yung araw mo, winaldas mo yung buhay mo, wala. Ang latter end mo, kalungkutan, damnation, condemnation of eternal punishment in hell. Kaya, praise the Lord, salamat tayo sa Diyos. Bakit ito binigay ni Lord Jesus? Eh sa sunod-sunod na mga patay, na mga inilibing, ibig sabihin yan, pinapakita lang ng Diyos sa atin, limited lang talaga ang buhay ng tao. Kaya, gamitin natin ang araw sa wisdom of God, which is the fear of God. And understanding also, depart from evil. Huwag kang mag-stay dyan sa kasamaan mo. Come out from that. And dito natin i-apply yung takot sa Diyos. Malinis, banal, at matuwid. Praise the Lord! Kasi tayo po ang lahat.